Uumpisahan natin itong vlog na ito, mga boss Chipamo, sir, ay may ine-ebas. May ine-ebas, may sinasabi po. Ito yung isang Marcos, mga kababayan. Original at dakila, Senator Amy, patuloy na dadalhin mga aral at legasiya ng ama. Kayo ho dyan, mga boss, tatanungin ko ho kayo, yun po ba ang nakikita nyo kay Senadora Amy Marcos? Yung legasiya po ba ng ama ang kanyang ginagawa? Ang ating nakikita sa kanya? Palagay ko ho, kung ako ang tatanungin nyo, mga bossing, hindi. No, hindi ho. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan, hindi ho kumakampi sa duwag yon. Hindi ho kumakampi yon sa takot. No? Panigurado yan. Matapang po ang dating Pangulo. Hindi ho ang sinasabi ko dito, yung Rodrigo Duterte, hindi ho. Kasi ho, si Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan, handang ipagtanggol ang ating bayan. Tsaka talagang nung panahon na yun, yung depensa ng Pilipinas, mga boss chief sir, talagang pinag-iigting at talagang pinalalakas po para walang makapasok na mananakop sa ating bansa. Yung nakikita natin sa Senadora Amy Marcos, kumakampi doon sa sa pro-China. Bakit po sila magiging pro-China, mga kababayan? Kasi nga po, duwag sila nung panahon nung sila ay nanunungkulan. Hindi ho kakampihan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung mga ganyan hong mga tao, mga kababayan. Diba? O sabi kasi dito ni Senadora Amy Marcos, orig at dakila, Senator Amy Marcos patuloy na dadalhin ang mga aral at legasiya ng ama. Mga boss, sino yung nagpapalakas ng depensa ng Pilipinas? Sino yung pumunta pa ng India para umorder ng mga BrahMos? O kung maalala nyo po, meron tayo dati, ano tawag doon sa missile? Bongbong missile. Di ba? O, nasaan ho ang pagkakadikit? Nasaan ho ang pagkakalapit? Kay Bongbong Marcos o kay Senadora Amy Marcos, mga bossing? Di po ba? O, tuloy. Binigyang pugay ni Senadora Amy Marcos ang pumanaw na ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa paggunita ng ika-36 na anibersaryo ng pagkamatay nito nitong linggo, Setyembre 28. Ayon sa Facebook post ni Senadora, tinawag niyang original ang ama at isa ring dakila. Totoo naman po yun. Ginugunita natin ngayon ang araw ng ika-36 na anibersaryo ng pagpanaw ng aking ama, ang orig at dakilang presidente Ferdinand E. Marcos. Ano paglagay niyo doon sa ibang presidente? Hindi original, Madam Amy? Si Duterte hindi din ho original? Di ba? Ano yun, si dating Pangulong Marcos Sr. lang ang original para sa kanya? Ano ba naman yun? Para saan ba yung original? No? Saan pa ni Amy? Hindi, kasi siguro binabanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yung senior, original talaga yan. Yung anak, sumunod yun ang sumunod sa yapak po, mga kababayan. Nakita nyo naman po, di ba? Corruption, pagpatay sa corruption, pagka merong mga kalaban na nag-aabuso sa bayan, ano ho ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Eto, kaya nga po nagkakagulo ngayon Dahil inumpisahan po ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siwalat lahat, lalong-lalo na yung mga korupsyon dyan sa mga infrastruktura na ginagawa. Na ang akala natin, porkit may nakita tayo na nakasalampak o nakapaskil sa kalsada na ganito, ito, proyekto, ganito, ganyan. Akala natin natatapos, akala natin ginagawa talaga. Yun pala, paskil lang. Ang ending, walang proyekto. Diba, sabi ni Inday Sosi, Quizmark, yung mama ko, sabi, napalitan daw si PBBM. Di daw siya yung tunay na PBBM. Logic ng kabilang talaga. Napalitan. Parang ano yun yung palabas na, meron palabas yun
Yung Al-Hadiya, yung nakalimutan ko lang eh. Yung pangalan nung palabas na yun eh. Oh, bilang kanyang anak at saksi sa ginawang paglilingkod sa bayan, patuloy kong dadalhin ang mga aral at ang kanyang legasiya na hanggang ngayon ay buhay na buhay sa puso at diwa, no, ng sambayanang Pilipino ay paano to? Ay ayatenda ka, Apo Lakay. Ano po ibig sabihin nun? Para po doon sa mga mga Ilocano. Hindi ko ho alam eh. Samantala, dumalo naman ang kapatid ng senador na si Pangulong Bongbong Marcos sa isang misa na idinao sa Immaculate Conception, Batak, Ilocos Norte. Pero wala yung kaartihan na ganito ha. Wala yung ganito. Ako yung ganyan. Ako yung susunod. Mahal kita. Okay, now I know na po. No? Ayatenda ka, Apo Lakay. Mahal kita, Apo Lakay. Okay. Gets ko na ho, mga kababayan. Hindi ho kasi Ilocano ang inyong lingkod. No? Remembering my father, Apo Lakay, on his 36th death anniversary, his memory and his dreams remain with me always. Namatay sa gulang na 72 anyos ang dating Pangulo noong September 28, 1989 sa St. Francis Medical Center sa Honolulu, Hawaii dahil sa iba't ibang klase at sakit gaya ng systemic lupus, erythematosus at kidney disorder. Titigilan ko na ito, mahihirap basahin yung mga dito kahit Tagalog, kahit Ilocano, mga kababayan. Pero ayan, kayo ba maniniwala dyan na siya ang susunod na yapak at siya ang sumunod na yapak para kay Apo Lakay? Hindi ho. Ako, mas nakikita ko ho, mga kababayan, na ito ginagampanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga talagang aral at talagang yapak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Senior, mga bossing. Ngayon ho, maiinit yung tatalakayin natin, mga kababayan, kaya kayo ay kumapit. Ano? Unahin natin si Marcoleta. Unahin po natin si Sara muna. Ito, si Inday muna. Masaya, aprobado yung budget, 902 million. Iba ang ngiti ng ating Vice Presidente, ano? Hindi ako, mga kababayan, magalit kayo sa akin kung magagalit kayo. Sabi ko nga may ibang anggulo ang Vice Presidente na talagang maganda yung kanyang mukha. Ano po, gagalit kayo, yun lang naman. Tayo dito patas, tayo dito, hindi tayo yung, pangit-pangit niyan. May ibang dating talaga ang Vice Presidente, may ganda. Pero dito, makita mo yung ngiti niya, abot dito, Bakit kaya? Dahil kaya doon sa budget na sinasabi